Let us open our Bible on Psalms 119, verse 112. Praise the Lord. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Hallelujah. So, ito yung nararapat at palagian nating isaisip at isagawa. Ayon po sa sinasabi, I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. So pag naka-inclined yung ating puso to perform His statutes always, even unto the end, kumbaga pa, ang ating natitirang buhay ay ating committed na sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga pa, the rest of our lives will be given to God. Ibibigay na natin sa ating Panginoong Diyos. At huwag tayong manghinayang sa bawat oras, bawat minuto, segundo, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon na ating binibigay para sa Panginoon. Dahil ika nga, our labor will never be in vain. And let us i-treasure natin sa buhay natin every moment sa buhay natin na ibinigay natin sa kanyang kaluwalhatian at kanyang karangalan ay ito'y ikasaya natin. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Alam nyo itong verse na ito. Ito yung panglaban natin sa tukso. Bakit? Pag may attempt ang tukso sa buhay natin para magtulak sa atin sa anumang uri na pagkakasala laban sa Diyos na ating natutunan sa kanyang mga banal na salita, pag ito ay nasa isip, nasa puso natin, hindi na yan maka-chance na tayo ay malinlang ng masamang espiritu. Bakit? Naka-inclined na yung puso mo eh. Anong naka-inclined? Kung baga pa, naka-program na yung puso mo to perform His statutes. So, ibig sabihin yan, pag na-detect niya na it go against to the statutes or commandments or the word or righteousness of God, madidetect mo na kaagad yan. So, meron ka na kaagad na refusal. Meron kaagad rejection. Meron kaagad denial sa lahat ng mga bagay na yan. At yan ay gagawin mo pa lagi. Ibig sabihin yan, hindi lang yung tinatawag na by chance, gagawin mo yan. Hindi lang yung tinatawag na by opportunity, gagawin mo yan. Kundi always. Ibig sabihin yan, it is already given na i-incline mo yung heart mo to perform His statutes always. At maliban sa always, even unto the end. Hanggang sa wakas ng iyong hininga o ng iyong buhay. So mapapawalan mo ng bisa kahit naman ang pagkakasala sa buhay mo. Winawalan mo ng kapangyarihan ang tukso sa buhay mo. Ganun. So, basahin pa natin. Ano pa? Psalms 141 verse 4. Praise the Lord. Incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their deities. Yan. Bakit kinakailangan maka-incline ang ating puso to keep His statutes always? And bakit we should not incline our heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity? And let me not eat of their dainties. Big sabihin yan, may mga pain ang kaaway natin, may mga pain ang masamang espiritu. Ano ba yung pain? Alam mo, ang tao, pag ikaw ay naghahunting ng, let's say, mga
wild animals dyan sa bundok. Palagay natin, deer, wild boar, monkey. So, anong gagawin mo? Una, isipin mo, what are those favorites of these animals na kinakain nila? Kunyari, baboy ramo. O, alam mo na hilig sila ng kamote, yung nasa lupa. Kung ano-ano pang hilig nila, gabi, inuungad-ungad nila yan sa bibig nila. Ganon. O kung yun ang paborito nila, yun ang ilagay mo na pain para mahulog sila sa iyong bitag. Kung yung namang deer, hindi ko masyado kabisado kung hilig ba yan sila ng kumakain ng flesh or meat. O di painan mo. Bili ka lang ng 1/4 kilo of pork or beef. Lagyan mo ng hook. O di ano na sila. So ganun din ang ating kaaway, hinahanap sa atin ano ang ating paborito. Ano ang ating kahinaan? Ano ang ating tinatawag na kung saan tayo madali maakit? So alam ng masamang espiritu yon. So yun ang ipapain sa atin. Kung pera, dyan ka mahilig, para ikaw ay magnakaw, para ikaw ay mag-corrupt, para ikaw ay manlupig dahil sa pera, painan ka ng pera para mahulog ka sa bitag. Kung mahilig ka naman ng chicks, painan ka ng chicks. Hindi yung mga sisiw ha. Hindi yung mga girls kung lalaki ka. Kung babae ka naman, boys. Kung saan ka mahina. Kung mahina ka sa mga artista, doon ka naman hahatakin ni Satanas sa mga gwapong-gwapang artista na magagaling para maano yung yung tinatawag na concentration mo sa kanila hanggang mapahilig ka sa kanila hanggang ma-influensya ka na rin sa kanila. Mahilig ka ng mga burluloy, alas, diyan ka rin tutuksoin ng masamang espiritu. O kaya mahilig ka ng tato. Yun. Alam mo kasi meron ng issue yung tato ngayon. Meron na palang tinatawag na addiction yan. Ang tao, pag makapagtato sa katawan, maya-maya dagdag. Maya-maya dagdag. Maya-maya dagdag. Tapos, kung maaari, expose yung klarong-klaro sa mata ng tao. Minsan nilalagay sa leeg, minsan nilalagay sa batiis, minsan nilalagay sa forearm, minsan nilalagay sa kung saan-saan lang nila para makita ng mga tao. Yan. So, maraming uri. Ang dainties kung tawagin, yung pain. So, sa buhay natin, pag naka-incline na yung puso mo to perform His statutes always, even unto the end. So, wawalan niya ng bisa. Yung mga tukso, mga pain na lalapit sa iyo. Kaya importante sa buhay natin, meron ditong turo na pag-usapan natin ang mga pain, anong gagawin natin? Basahin natin. Proverbs 23:1-3. Praise the Lord. When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently that is before thee, and put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Be not desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Yan. Kung ikaw naupo sa isang pangulo o sa isang hari, i-consider mo ng maigi ano ang nasa harapan mo. I-consider mo lahat ng mga bagay na ilalagay sa harapan mo. Pag ikaw ay isang taong merong tinatawag na gana or appetite, put knife dito sa throat mo. Maglagay ka ng kutsilyo sa throat mo. Ibig sabihin yan, dapat magkaroon ka ng discipline.
sa sarili mong lalamunan. Huwag mong nasain ang kanilang mga pain sapagkat sila ay mandarayang pagkain. Deceitful meat. So, ibig sabihin yan, pag naka-incline yung puso mo to perform His statutes always, even unto the end, yun na rin yung knife na nilagay mo sa throat mo, sa appetite mo, sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano yung knife na yan? Word of God yan. Yan yung magpipigil. Yan yung magbibigay sa iyo ng control na hindi ka seduced, enticed, tempted kahit paman sa mga pain nila because they are deceitful meat. Ibig sabihin, deceitful meat, pag kinain mo yan dahil na-attract ka, papasukin ka ng spiritual virus sa isip, sa puso mo, in which you can no longer control, that will drag you to sin. Tingnan mo si Eva, when she looked at the object which God did prohibit them to eat because they will surely die. Pagtingin niya ngayon, ano ngayon ang kanyang impression? Wow! Whew. So nice to eat. So beautiful. It seems that will make me wise. Para bagang kung kainin ko ito, para maging matalino ako. So hindi niya alam that is deceitful meat. Hindi niya alam that is naging pain na ginawa ng serpente sa buhay nila. Bakit pain? With promise. With assurance pa. Hindi sila mamamatay. Ganun ang tukso eh. Ang Diyos nagsabi, if you do this, if you do that, you belong to Satan. Whosoever committed sin against my commandments, against my statutes, you will be of Satan. And the wages of sin is death. Ito si Satanas. Lagi niyang i-justify sa utak ng tao. Hindi ka mamatay. Hindi, merong ano yan, merong solusyon yan, meron tayong verse niyan para mag-justify. Hindi. Ikaw naman, hindi ka nakafocus doon sa Diyos na siya yung nagbibigay sa atin lagi ng tamang daan. Doon ka nakikinig lagi, ay sigurado. Di ba may kasabihan, kahit sinungaling ang isang bagay, pag laging inuulit, parang maging totoo. At maraming taong maniniwala dahil paulit ng paulit. Kahit sinungaling ha. Ganun ang katotohanan. Kung ang katotohanan naman, hindi mo ulit-ulitin, minsan lang, hindi mo mapansin yan na totoo talaga. So, doon ka ngayon matatalo sa laging binabalik. Kaya, therefore, kung meron man tayong balik-balikan, meron man tayong i-meditate, meron man tayong laging alalahanin, meron man tayong yung puso natin, i-incline natin doon to perform. Balik-balikan natin lagi itong Word of God. Balik-balikan. Ibig sabihin yan, kabisaduhin. Ibig sabihin yan, tingnan ng mabuti. Ibig sabihin yan, magtingin tayo doon sa unahan. Diyan mo mapi-feel ang assurance of God. Peace sa puso mo. Pag ginawa mo yung, I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end, malayo ka sa pagkakasala, malayo ka sa defilement, malayo ka sa tukso. So pag malayo ka sa tukso, malayo ka sa pagkakasala, malayo ka sa kapahamakan, malayo ka sa kaguluhan ng isip ng puso mo. So you have tranquility, you have peace. Kaya, ganon. So anong dapat gawin natin? Huwag na tayong maggawa pa ng mga ibang bagay na ating paniwalaan at tupagin, kundi focus lang tayo sa isang Diyos. Yan ang dahilan bakit ang tao nagkakasala. They are not contented with God. They are always seeking and looking for another option. Sisingit ngayon ang kaaway. Parang babae. Hindi mo sinagot yung isang lalaki, open ka sa iba. So spiritually, ganun din. Hindi mo pa sinagot ang Diyos dahil meron ka pang gustong hinahanap. O di merong mag-apply sa iyo. So anong gawin natin?
Dapat sold out na tayo sa isang Diyos, sa isang katotohanan. Sold out na tayo kay Kristo. So committed na tayo sa Kanya. So anong gawin natin yung mga strange gods na yan? Basahin natin. Joshua 24:23. Praise the Lord. Now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Yan. Di ba? Alisin ninyo ang mga Diyos na hindi nyo naman kilala at wala namang nagawa sa buhay nyo. Hindi naman yan ang nagpatawid sa inyo sa Red Sea. Hindi naman yan ang nagpakain sa iyo ng mana. Hindi naman yan siya ang nagpalabas sa inyo sa Ehipto. Nakilala nyo na ang Diyos na totoong Diyos. So lahat ng mga strange gods na yan, put away. Alisin nyo. Tapos, i-incline nyo yung puso nyo sa Panginoong Diyos ng Israel. Praise the Lord. Di at least, contented ka. Sold out ka na. So, wala nang chance yung kaaway. Mahigpit yung iyong commitment dyan sa ating Panginoong Diyos. So ngayon, kung committed ka na sa Panginoong Diyos, how do you walk in the walk of life? Paano ka lumakad sa lakad ng buhay mo sa sanglibutang ito? Ganito ang magiging lakad mo sa buhay mo sa mundo. Basa 1 Kings 8:58. Praise the Lord. That he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, which he commanded our fathers. Yes. Gusto niya i-incline ang ating puso sa Kanya para lumakad tayo sa lahat ng Kanyang mga pamamaraan, para maingatan natin ang Kanyang kautusan at ang Kanyang mga batas, Kanyang kahatulan na inutos niya sa ating mga ama. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, what are those commandments that are being established in the old days, in the ancient times, that is being carried by our Lord Jesus Christ in the New Testament? We have to follow. Sundin natin yan. Ganon ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Maging mapayapa tayo. So pag yan ay ginawa natin sa buhay natin, what will be the conclusion or what will be the real situation sa buhay natin? Ito ang real situation pag yan ay ginawa natin. Basa Philippians 2:13. Praise the Lord. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Yan ang Diyos ngayon, ang siyang pinapagawa natin. Both to will and to do His, not ours, His good pleasure. Ano pala yung pleasure natin? Bad pleasure. Bakit bad pleasure yung pleasure ng tao? Pag sinabing flesh, it will never agree with the Spirit, which is the law of God. Pag sinabing flesh, it can never be trusted na susundin niya ang spiritual law of God. Pag sinabing flesh, ang hanap nito, yung contrary to the law of the Spirit, which is the law of sin. Kaya sinabi diyan, if you walk after the flesh, na mahilig magawa ng kalukuhan at kasalanan, you will die. But if you walk after the Spirit, you will live. So therefore, sa buhay natin, huwag kang lumakad sa makalaman. Hayaan mo ang Diyos gagawa sa buhay mo. Yung will niya, yung good pleasure niya, hayaan mo ipagawa sa buhay mo. Praise the Lord. So ngayon, you might be asking, what I should do, what I must do. O di magpaturo tayo. Basa, Psalms 119:33. Praise the Lord. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Di ba? Magpaturo tayo. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto
the end. O, alam mo, ganun ka ano ang Diyos, kakampante sa atin. Tingnan mo si Job, pinagmalaki ng Diyos sa harapan ni Satanas. I know Job, my servant. Kahit pa ina-accuse mo yan sa akin, I know him. O yung ask mo sa akin ng permission na ganito gawan mo kay Job, gawin mo. Sige, tingnan mo. Di ba? Yung pagkakampante ng puso ng Diyos, isip ng Diyos kay Job, hindi siya nagkamali. Kasi kilala niya tayo. Kaya the moment you can prove to God na nagpaturo ka para gawin mo ang kanyang status hanggang katapusan, kilala ka ng Diyos. Kahit ngayon, subukan mong sabihin, Lord, timbangin mo nga yung utak ko. Kung itong utak ko parang pindulog, walang, hindi consistent. Ganun. Yes, no, sometimes yes to God, sometimes no. Ayaw ng Diyos ng ganun. Kailangan meron tayong tinatawag na steadiness, yung consistent. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Alam niyo itong end na ito, this will bring us not to end. Itong end na ito na sabi natin hanggang huling buhay, this will bring us to everlasting. Praise the Lord. Basa, Psalms 119:44. Praise the Lord. So shall I keep thy law continually forever and ever. Yan. So pag nandiyan ka na sa Diyos at namatay ka hanggang katapusan ng buhay mo, you perform His statutes unto the end. Actually, there will be no end to you. But that will be forever and ever. Bakit? Siyempre, pag matapos yung hininga mo dito sa sanglibutang ito, hindi ibig sabihin you will be no more forever and ever. No. But you will be waiting for a certain time. Gisingin ka ng Diyos. And the period of waiting, you cannot notice. It is just a matter of ganun lang, overnight. Bilis lang. Kaya lahat ng sinabi ng Diyos, repent for the kingdom of God is at hand. Ay, sigurado yan. Napakabilis ng buhay. Look at the FB. Every day may kandila. Every day may kandila. Every day may condolence. Every day may condolence. Every day yan. Ibig sabihin niya, napakabilis ng takbo ng buhay. Kaya therefore, sa buhay natin, ilak na natin yung ating isip puso sa Diyos unto the end, because this will be forever and ever. Praise the Lord. Last verse. 1 Peter 1:13. Praise the Lord. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Yan yung pinaka-ano natin, pinaka-hinihintay natin. Whether we are dead or alive, at the revelation of Jesus Christ, sa pagpapahayag na sa Kanya, at His second coming in the clouds. Diyan na natin mararanasan yung dadalhin niya sa atin na sobrang biyaya. Kasi pag buhay ka, ita-transform ka niya. He will convert you in a twinkling of an eye from corruptible to incorruptible. Pag patay ka naman, He will awake you. You are being planted in ugliness, you will be raised in glory. Yan ang dadalhin ng Diyos sa kanyang pagpahayag sa kanyang sarili. Kaya therefore, sa buhay natin, you have to secure your future here on earth and up there in heaven. Secure mo na. How?
Ito na. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Ibig sabihin yan, committed ka na sa Panginoon, given na ang buhay mo sa Kanya, the rest of your life will be for the Lord. Ngayon, may mga tukso dito sa sanglibutang ito, that is normal because we are not yet taken away from here on earth where Satan is also here. Nandyan talaga yan siya. Magsusulsul na magsusulsul yan. But let us make him failure to our lives. Gawin natin failure si Satanas sa buhay natin. Huwag natin gawing successful ang project ng kaaway natin to destroy, to steal, and to kill us. But let us prostrate Satan. Praise the Lord. Every day sa buhay po natin. Para sa ganon, ang Diyos naman, ang nagawa natin na hinayaan, na gawin natin yung good pleasure niya, gawin natin yung will niya. It is God that is working in you both to will and to do His good pleasure. Kaya to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. He would like us to be secured at all times. We have only one life, soon be past. But only what's done for Christ that will last. Now, how could you perform that Christ must done sa buhay mo? Siya yung matupad. Ito na. Hayaan mo siya gagawa sa buhay natin. I-incline natin yung ating puso to perform His statutes always, even unto the end. Praise the Lord. Sitayo po ang lahat.